Uwi na ako. Uwi na ako. Nandito ka sa bahay. Nandito ka sa bahay. Uwi na ako. Hello, kayo ba ay laging umuutang or kayo ba ay laging nagpapautang? Yan ang topic natin ngayon sa video na to. Napanood ko tong video na to kanina lang and medyo hindi ko alam kung saan ako sa side. Sa nagpautang ba or sa nangutang. Ito, panoorin niyo muna tong video na to at kayo na ang humusga kung sino ba ang tama or sino ba ang mali or wala. Uwi na ako. Uwi na ako. Nandito ka sa bahay. Nandito ka sa bahay. Uwi na ako. Uwi na ako. Hindi, bahay. Dito bahay mo. Uwi ka. Hindi. Dito bahay ko. Ganda yung bahay ko. Maganda yung bahay mo. Maganda. Maganda yung bahay ko. Maganda yung bahay ko. Maganda. Maganda pa. Nawala na naman sana. So, ang sabi sa caption ng video, sabi niya, di ko ine-expect na magiging ganyan ka dahil sa mga taong pilit kang sinisingil at ayaw ng pakonti-konti. Simula una, di mo naman tinakbuhan kahit halos di ikaw ang nakinabang ng pera. Nakabalik ka naman kahit papaano pero laging tinatakot na ipapakulong. And ayun na nga, mukhang nawala sa sarili si ate yung naka-yellow na nangutang dahil daw tinatakot siya. Marami daw threats galing sa mga nagpautang na kesyo ipapakulong daw siya, ganyan, kapag hindi nabalik yung inutang niyang pera. First of all, hindi naman natin alam kung magkano yung total na utang netong ating naka-yellow. Pero it looks like medyo madami yung nautangan niya. So, nagpatong-patong siguro. Kaya lumaki na ng ganun. Nabasa ko din sa comment section na parang hindi, yung utang daw, yung pera daw na inutang ni ate ay napunta sa parang business, kaso na scam daw siya. So parang investment daw ata yun and ayun, nalugi. So ayun, nagkagulo-gulo na. And ang problem daw is hindi daw kaya na magbayad ng, yun nga, yung total amount. Kaya ang ginagawa daw nito ni ating naka-yellow ay paonte-onte yung bayad niya. Ang problema nga, hindi na daw pumapayag yung mga inutangan na paonte-onte. Kaya ayun, may halong threats na daw yung paniningil nila, kaya na-stress daw itong si ating nakadilaw. And ayun nga, dahil sa mga threats nila na ipapakulong, ganyan, ayun, nawala na sa sarili si ating nangutang. And hindi din natin alam kung yun ba talaga yung cause or may background si ate na ganyan. Siguro ilang gabi, ilang araw din siyang walang kain, walang tulog ng maayos, kakaisip kung saan kukuha ng pangbayad, kaya siguro naging ganyan siya. And pinanood ko din yung mga iba niyang videos sa TikTok account nila and ayun nga, marami siyang videos doon na talagang parang wala na talaga siya sa sarili, hindi na siya matinong kausap. So ayun, kawawa din naman si ate. On the other hand naman, hindi din talaga natin masisisi yung mga inutangan kasi although hindi natin sure kung ano ba yung terms and conditions nila, bayad ba, may specific date ba, or dapat ba buo yung pangbayad ng utang, or hindi natin sure. Pero feeling ko dapat buo yung ibabayad kaso nga ayun, nagpatong-patong na yung utang, mahirap nang ibalik ng isang bagsakan. Pero again, hindi natin masisisi yung mga nagpautang dahil what if sila naman yung nagipit nung time na kailangan nila yung pera. Ang problema onti-onti lang and hindi natin alam kung ilang beses na nangyari yon. It could be months or years ng ganun. And kaya siguro nawala na din sila ng pasensya. Kaya ayun, may halong threats na yung paniningil nila. And ayun, share ko lang din, nagpautang din ako before. Usually sa mga friends ko din ako nagpapautang. And kadalasan wala nang balikan. Parang on the date na nag-promise siya nagbabayad, parang may amnesia na siya, parang walang nangyaring utangan. So ako naman parang ako yung nagpapautang na nahihiyang maningil. So parang bahala ka dyan kung magbabayad ka or hindi. Parang konsensya mo na yan, karma mo na yan kung hindi mo ibabalik yung pera. And kaya yun, lesson learned ko nung experience kong yun ay magmula nun hindi na ako nagpautang kahit sa mga friends ko. Dahil nakakasira ng pagsasamahan or friendship yung mga ganyang utang-utang. Especially kapag yung nangutang ay nagkakaroon ng amnesia at hindi na marunong magbalik ng inutang na pera. Nag-search din ako online regarding utang nakita ko tong article sa website ni Shell Jokno.
Ang sabi, ano ang dapat gawin kung may utang na hindi mabayaran? Sabi, ayon sa ating saligang batas, hindi nakukulong ang sinuman dahil sa hindi pagbabayad ng utang, except kung ang pag-utang ninyo ay ginawa ng may panloloko or fraud or panlilinlang. Halimbawa, mapapatunayang umutang na walang planong bayaran ng utang, in which case maaaring masaklaw ng estafa ang inyong ginawa na siyang may karampatang parusang kulong or multa. So sa case naman ni ate, nagbabayad naman siya daw paonte-onte. So ayun, wala naman nakukulong sa utang. Kahit ano pa yan. May kakilala ako before, nag-loan siya sa home credit ng TV. And ayun, hindi siya nagbayad ng monthly niya. So parang ayun, tinakbuhan niya na yung home credit. And ayun, kawawa din. I think ang lesson dito para sa mga nangungutang ay make sure na pag nangutang kayo, alam nyo sa sarili nyo na ibabalik nyo yung perang inutang nyo. Dahil kawawa naman yung inutangan nyo. Hindi naman pinupulot yung pera na pinapautang sa inyo. Kumbaga, parang savings lang din or extra money lang din nung friend nyo or nung nagpautang sa inyo yung perang pinahiram sa inyo. So, it's your responsibility na ibalik yung inutang nyo on time. And wag nyo nang hintayin na singilin kayo ng multiple times bago nyo bayaran yung inutang nyo. Kasi marami nagpapautang dyan like me na nahihiyang maningil, especially kapag friend mo na yung pinautang mo. Pinapasa Diyos mo na lang kung magbabayad ba yung friend mo na nangutang sa'yo or hindi. If hindi, edi thank you, goodbye. Ganon. And sa mga nagpapautang naman dyan, huwag magpautang ng sobrang laki, especially kapag first time mong pautangin yung taong yan. Kasi, ayun nga, maraming nangungutang nowadays na nagkakaroon ng amnesia sa date ng bayaran. Nangyari na yun sa akin multiple times. So, ang ginagawa ko before ay nag-start lang ako ng small amount lang na pinapautang ko, like 300, 500. And kapag yun, hindi bumalik, wala na. Parang red flag ka na sa akin, hindi ka na makakaulit. Pero kapag nagbalik naman yung 500, 1,000 na inutang, pwede mo naman siyang pautangin ulit ng mas malaking amount. Pero, wag naman yung sobrang laki, like 10,000, 20,000, nakakatakot na yun. And share ko lang din, may nangutang sa akin before ng parang 10,000 and ayun, hindi na binalik and ako pa yung binlock sa Facebook, 'di ba? And mahirap din ngayon kapag ikaw na yung naningil ng multiple times, parang kinukulit mo na siya na magbayad ng utang, especially pag malalaking amount, ikaw pa yung nagmumukhang masama. So, ayun. Kaya lesson learned sa akin na hindi na talaga ako nagpapautang kahit sa mga close friends ko. Kayo ba? Ano bang comment nyo dito sa video na to? Nakarelate ba kayo kay ate na umutang o sa nagpautang sa kanya na dinaan na sa threats or pananakot para lang makuha or maibalik sa kanila yung perang inutang sa kanila? Comment down below. And kung nagustuhan itong ganitong vlog, make sure naka-follow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe, guys.